Gabi na nang matanggap ako bilang night shift cashier sa isang 7-Eleven na malapit sa highway. Bukas daw ito 24/7, walang patayan ng ilaw, walang tigil ang operasyon. Ikaw lang mag-isa tuwing gabi, sabi ng manager habang iniaabot ang susi. Ngumiti siya pero malamig ang mga mata niya. Okay lang po, sagot ko. Kahit sa loob-loob ko, may masamang pakiramdam na agad. Unang duty ko, 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Pagdating ko, normal lang ang itsura ng tindahan. Maliwanag ang ilaw, puno ang shelves ng noodles, kape, chichirya. Naroon din ang Slurpee machine na tuloy-tuloy ang ugong. Pero nang umalis na ang manager at tuluyang nagsara ang pinto, biglang bumigat ang hangin. Parang may mali. Unang kakaiba, 11:00 pa lang, wala ni isang customer. Hindi normal yon, lalo na't nasa highway ang pwesto. Habang naglilinis ako ng counter, napatingin ako sa CCTV monitor. 4 na screen. Entrance parking stock room. Likod ng tindahan. Biglang gumalaw ang camera sa stock room. Parang may dumaan. Hello, may tao ba? Sigaw ko. Walang sumagot. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang binuksan ang stock room. Mga kahon lang. Walang tao. Pagbalik ko sa counter, nanlamig ang buong katawan ko. Sa CCTV, may babaeng nakatayo sa tabi ng Slurpee machine. Hindi ko narinig na may pumasok. Ang babaeng walang mukha, nakatayo lang siya. Nakaitim, mahaba ang buhok. Pero nang i-zoom ko ang camera, wala siyang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Napaatras ako sa takot. Paglingon ko sa mismong tindahan, wala na siya. Pero sa CCTV, nasa likod ko na siya. Dikit na dikit. Napahiyaw ako. Pagharap ko, wala. Ngunit sa monitor, nakangiti na siya. Biglang may bumulong sa tenga ko. Ikaw na ba ang bagong night shift? Boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang mensahe nag-vibrate ang cellphone ko. May text mula sa unknown number. Huwag kang lilingon agad. Huwag mong isasara ang pinto. Kapag tinanong ka niya kung anong oras na, huwag kang sasagot. Kapag pumasok siya sa stock room, ikaw na ang susunod. Nanginginig ang kamay ko. Pag-angat ko ng ulo, nakatayo na siya sa harap ko. Ramdam ko ang lamig ng presensya niya. Anong oras na? Tanong niya. Gusto kong sumigaw, pero naalala ko ang text. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong nakatingin sa sahig. Tumawa siya. Isang basag, masakit sa tenga na tawa. Ang stock room, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa stock room. Tok, tok, tok. Pagbukas niya ng pinto, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Emergency lights na lang ang natira. Sa CCTV, nakita ko ang loob ng stock room. Hindi na ito katulad ng dati. Puno ng dugo ang sahig. May mga bangkay na naka-uniform ng 7-Eleven, mga cashier, mga guard, mga dating empleyado. Sa gitna nila, nakatayo ang babae. Tumingin siya sa camera. Ikaw na lang ang kulang. Pagtakas tumakbo ako papunta sa pinto. Pero hindi ito bumubukas. Sa likod ko, naririnig ko ang kanyang mga hakbang. Mas mabilis, mas mabigat. Biglang umandar ang resibo printer. May lumabas na papel. Last receipt oras, 3:33 de la mañana. Item, isang kaluluwa. Status, bayad na pagkabasa ko noon. May humawak sa leeg ko. Malamig, walang laman, parang kamay ng patay. Napapikit ako at napasigaw. Ang umaga, nagising ako sa ospital. Sabi ng pulis, natagpuan daw nila akong nanginginig sa harap ng isang lumang gusali. Sarado na raw ang 7-Eleven na yon matagal na. May cashier daw na nawala roon ilang taon na ang nakalipas. Hindi na muling nakita. Paglingon ko sa bintana ng ospital, sa malayo, nakita ko ang tindahan. Bukas ang ilaw, bukas ang pinto, at sa loob, may lalaking nasa counter. Kamukha ako, ngumiti siya, at tumingin diretso sa camera.
Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon sa 7-Eleven. Hindi dahil may multong sumigaw o ilaw na kusang namatay, kundi dahil may pumasok na customer na patay na pala. Ang mamimili bandang 2:00 at 10 minuto ng madaling araw. Tahimik ang tindahan. Ako lang mag-isa sa counter. May pumasok na lalaki. Basang-basa ang damit niya, parang galing sa ulan kahit walang ulan sa labas. May suot siyang puting t-shirt na may bahid ng tuyong dugo sa may tagiliran. Lumapit siya sa counter. "Tubig lang," sabi niya. Mahina ang boses. Tumango ako. Inilapag niya ang bote at isang lukot na barya. Habang kinukuha ko ang sukli, napansin ko, hindi siya tumitingin sa akin. Sa sahig lang nakatitig. Inabot ko ang sukli. "Sir, kulang po," sabi ko. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin. "Hindi sukli ang kailangan ko," bulong niya. Nanlamig ang batok ko. Ang hiling tahimik siya ng ilang segundo, saka nagsalita ulit. "May nakita ka bang pulis sa labas?" Umiling ako. Tumango siya, parang inaasahan na niya. "Wala silang hinabol. Ako ang iniwan." Akala ko lasing lang siya o may problema sa isip. Pero may mali. Wala siyang anino. Tumingin ako sa sahig. Anino ko lang ang nandoon. Ang katotohanan, bigla siyang dumukot sa bulsa. Akala ko lalabas ng patalim. Pero papel ang inilabas niya. Resibo ng 7-Eleven. Pareho ng hawak ko. Petsa. 3 araw na ang nakalipas. Oras, 2:13 ng umaga. Parehong-pareho ng oras ngayon. "Dito ako huling nakita," sabi niya. Paglabas ko, may sumunod. Bumuka ang t-shirt niya sa tagiliran. Isang malalim na sugat. Hindi gumagalaw ang dugo. Parang tumigil na sa pag-agos. Ang hiling ng patay, hindi nila iniulat. Bulong niya. Tinawag lang nilang aksidente. Nanginginig na ako. Anong gusto niyo pong mangyari?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang ngumiti. Malungkot, pagod. "Gusto kong malaman ng nanay ko ang totoo. Nasa drawer ng pulis ang video. Huwag mong hayaang burahin." Biglang umandar ang CCTV screen. Nag-rewind mag-isa. Sa monitor, nakita ko ang lalaki. Parehong lalaki. Bumibili ng tubig. Paglabas niya ng tindahan. Isang motorsiklo ang huminto. May bumaba. May kumislap. Tumakbo ang lalaki. Bumagsak. Huminto ang video. Ang sukli paglingon ko sa counter. Wala na siya. Pero may iniwan. Isang basang barya. Mainit pa sa palad ko. Biglang may pumasok na pulis sa tindahan. "May napanood ka bang kakaiba sa CCTV?" Tanong niya. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang sinabi ng lalaki. "Meron po," sagot ko. At hindi aksidente ang nakita ko. Pagkatapos makaraan ng ilang linggo, lumabas sa balita ang kaso. Isang pulis ang sinibak. Isang suspect ang nahuli. Isang ina ang humagulgol sa TV. Hawak ang larawan ng anak niya. At tuwing madaling araw, kapag tahimik ang 7-Eleven, minsan nararamdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko at isang pabulong na tinig. "Salamat, sapat na ang sukli." Bandang 2:00 ng madaling araw nang pumasok ako sa 7-Eleven. Tahimik ang paligid, malamig ang ilaw ng mga fluorescent lamp, at halos wala ng sasakyan sa labas. Bumili lang ako ng tubig at kape. Wala akong balak magtagal. Paglabas ko ng tindahan, doon ko siya naramdaman. May biglang humawak sa balikat ko mula sa likod. Hindi malakas, pero sapat para manginig ang tuhod ko. Sumunod agad ang malamig na bakal sa tagiliran ko. "Wallet, cellphone, huwag kang sisigaw." Sumunod ako. Wala akong lakas ng loob para lumaban. Habang inilalabas ko ang cellphone ko, biglang bumigat ang hangin, parang may dumaan sa pagitan namin. Hindi hangin ng gabi, parang presensya. At doon ko narinig ang boses. "Dave, huwag kang gagalaw." Nanigas ang buong katawan ko.
Kabisado ko ang boses na yon. Si Ethan. Kaibigan ko siyang matalik. 3 buwan na ang nakalipas nang mamatay siya sa isang holdapan. Hindi nahuli ang pumatay. At ngayon, narinig ko siya, malinaw na malinaw. Hindi ko alam kung guni-guni lang o takot lang ang naglalaro sa isip ko. Pero, ramdam ko siya. Nasa tabi ko lang, biglang napatigil ang magnanakaw. Ano yon? Bulong niya. Hindi ako gumalaw. Pero nakita ko kung paano pumuti ang mukha niya, kung paano siya dahan-dahang umatras. Huwag, huwag kang lalapit, sabi niya, nanginginig. Wala namang tao sa likod niya. Walang anino. Walang gumagalaw. Pero may tinitingnan siya. Parang may nakatayo sa likod niya at siya lang ang nakakakita. Biglang may sumigaw. Hindi ako, isang boses na mababa, galit at malamig. Akin na yan. Nang marinig iyon, tumakbo ang magnanakaw. Hindi siya tumakbo palayo sa akin. Tumakbo siya palayo sa kung anuman ang nakita niya. Napasigaw siya habang tumatakbo. Paulit-ulit humihingi ng tawad. Parang may humahabol. Hanggang sa tuluyan siyang nawala sa dilim. Nanlambot ang tuhod ko. Napaupo ako sa bangketa, sa harap ng 7-Eleven. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko na halos mahawakan ang cellphone ko. May malamig na hangin sa tabi ko. Ayos ka na, sabi ng boses. Hindi na siya babalik. Hindi ko siya nakita. Pero ramdam ko ang presensya niya, mahina na, parang paalis. Salamat, bulong ko. Pasensya na. Kung hindi kita natulungan noon, walang sagot. Pero sa sahig, may nakita akong nahulog. Isang lumang bala, kalawangin. Parehong bala na ginamit sa pagpatay kay Ethan. Kinabukasan, may balitang kumalat. May lalaking na-admit sa ospital. Walang sugat, walang tama, pero baliw sa takot. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na may lalaking patay raw na humahabol sa kanya. Simula noon, hindi ko na muling naramdaman si Ethan. Pero tuwing dadaan ako sa 7-Eleven na yon, madaling araw, minsan, bumibigat pa rin ang hangin. At pakiramdam ko, may kaibigan akong nagbabantay. Kahit tapos na ang laban niya. Bandang 2:00 ng hating gabi nang pumasok ako sa 7-Eleven. Pagod ako galing overtime at gusto ko lang bumili ng tubig at sandwich bago umuwi. Tahimik ang loob, may ugong ng ref, mahinang ilaw, at iilang customer lang. Isa sa kanila ang napansin ko agad. Nakatayo siya malapit sa coffee machine. Naka-hoodie, medyo luma ang sapatos, at tahimik lang. Akala ko, ordinaryong tao lang, hanggang mapansin kong hindi siya humihinga. Walang pag-angat ng dibdib, walang buntot ng hininga sa malamig na hangin ng aircon. Hindi ko pinansin, baka pagod lang ako. Nagbayad ako sa counter. Paglingon ko, nasa tabi ko na siya. Hindi ko narinig ang yapak. Mahaba ang biyahe mo, tanong niya, mababa ang boses. Tumango ako. Oo, sandaling tumahimik. Tumingin siya sa salamin ng pinto, sa kalsadang madilim, basang-basa kahit walang ulan. Huwag kang dadaan sa tulay, sabi niya bigla. Maghintay ka ng 10 minuto. Napakunot noo ako. Ha? Bakit? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kape niya, nagbayad, at tumingin sa akin. Diretso, parang may bigat ang tingin. Hindi pa oras. Lumabas siya. Gusto kong habulin at magtanong pa. Pero may kung anong pumigil sa akin. Isang kakaibang kaba. Umupo muna ako sa maliit na mesa. Kunwari kumakain. Tumingin ako sa labas. Wala na siya. Lumipas ang 5 minuto. 10. Tahimik pa rin ang tindahan. Biglang may malakas na putok sa malayo. Sunod ang sigawan. Ilang segundo lang may dumaan na ambulansya at pulis. Nagmamadali patungo sa direksyong dadaanan ko. Sana pa uwi. Lumapit ang cashier. May nabangga raw sa tulay, sabi niya. Multiple vehicles. Nanlamig ang mga palad ko. Iyon ang dadaanan ko. Lumabas ako ng 7-Eleven at tumingin sa salamin ng pinto.
Sa refleksyon, may nakita akong lalaking nakatayo sa likod ko, naka-hoodie, tahimik. Paglingon ko, wala. Pag-uwi ko, hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, nakita ko sa balita ang aksidente. Oras, 12:07 ng umaga. Eksakto sa oras na sinabi niyang maghintay. Bumalik ako sa 7-Eleven kinagabihan. Tinanong ko ang cashier kung may lalaking naka-hoodie na bumili ng kape kagabi. Umiling siya. Sir, mag-isa lang po kayo kagabi. Napatingin ako sa CCTV monitor sa kisame. Pwede po bang may problema po ba? Huminga ako ng malalim. Wala, salamat. Paglabas ko, may malamig na hangin na dumaan sa balikat ko. Isang pabulong, halos hindi marinig. Ayos na. Hindi ko na siya nakita muli. Pero tuwing dadaan ako sa 7-Eleven na yon, hindi na ako nagmamadali. Dahil minsan, ang mga babalang nagliligtas ng buhay galing sa mga taong tapos na ang oras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Ricardo at ito po ang karanasan ko sa isang 7-Eleven na hindi ko malilimutan. Bandang 12:00 ng madaling araw, pauwi ako galing trabaho. Pagod at gutom, napagpasyahan kong huminto sa pinakamalapit na 7-Eleven para bumili ng tubig at merienda bago mag-commute pa uwi. Tahimik ang loob. Ang tunog lang ng freezer at ang beep ng scanner ang naririnig ko. Ang ilaw ng tindahan ay bahagyang flicker paminsan-minsan at sa mga sulok ay may mga peeling shelves na tila walang katapusan. Habang pumipila sa counter, napansin ko ang isang lalaki sa sulok ng tindahan. Tahimik lang siya, nakasuot ng simpleng hoodie at maong pero kakaiba ang aura niya. Hindi siya kumukurap at para bang nakatigil sa oras. Hindi siya nakikihalo sa mga tao sa paligid. Parang hindi bahagi ng mundo sa loob ng tindahan. Habang abala ako sa pagpili ng tubig, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Napalingon ako. Walang tao. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang lalaki na iyon na nakatayo na sa tabi ko, tahimik at nakapako ang tingin. Hindi ako natakot kaagad, ngunit ramdam ko ang kakaibang bigat ng presensya niya. Pagkatapos niyang umalis sa sulok, nagbayad ako sa counter at lumabas ng tindahan. Makalabas lang, napansin kong may paparating na motorsiklo sa mabilis na takbo, halos hindi makita sa dilim. Habang lalakad ako palabas, biglang naramdaman kong parang may humawak sa balikat ko at hinila ako pabalik sa gilid ng tindahan. May narinig akong bulong sa isip ko. Huwag ka munang lumabas. Tumigil ako sandali. Nanlaki ang mga mata ko sa eksaktong direksyon ng paparating na motorsiklo. Kung lumabas ako kaagad, baka madamay ako. Maya-maya, humina ang paglipas ng kotse at nakalampas ito ng ligtas. Hindi ako nasangkot sa aksidente. Pagkatapos noon, umupo ako sa maliit na mesa sa loob ng tindahan para huminga. Habang nakaupo, napansin ko na ang lalaki sa sulok ay muling bumalik, tahimik at nakatingin sa akin. Hindi siya gumalaw, pero ramdam ko na tila sinasabi niya sa akin, "Ayos ka na." Hindi ko siya kinausap at wala rin akong lakas ng loob. Ngunit sa mga sandaling iyon, naiintindihan ko. Ang presensyang iyon ay hindi para manakot, kundi para iligtas. Kung wala siya, baka ako ang aksidente sa labas. Matapos ang ilang minuto, nagpasya akong umalis. Sa aking paglabas, nakita ko ang motorsiklo na aksidenteng tumilapon sa oil spill sa gilid ng kalsada. Eksaktong direksyon na tatahakin ko. Napanganga ako at naramdaman ko muli ang malamig na alon sa aking balikat. Ngunit wala na ang lalaki sa tindahan. Kinabukasan, nabalitaan ko sa radyo ang aksidente. Isang batang rider ang tumilapon sa parehong lugar. Ngunit ligtas siya. Napaisip ako, hindi lang ako ang niligtas ng misteryosong presensya sa loob ng tindahan.
Mula noon, tuwing gabi kung kailangan kong dumaan sa parehong kalsada, humihinto muna ako sa 7-Eleven. Hindi ko siya muling nakita, ngunit ramdam ko pa rin ang presensya na nagbabantay. Hindi para takutin ako, kundi para siguraduhing makakarating ako ng ligtas. Hindi ko man nakilala ang lalaki. Alam ko, may mga nilalang na hindi natin nakikita na handang magbantay sa atin sa oras ng panganib. At minsan, ang pinakamalaking proteksyon ay nagmumula sa mga hindi natin inaasahan. Sa loob mismo ng tahimik na tindahan sa gitna ng gabi. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.